Naku mga kapuso, nililinis nyo ba ang inyong mga cellphone? Base po sa pag-aaral ng isang universidad sa London, isa sa kada 6 na cellphone na sinuri nila ay nagpositibo sa E. coli bacteria. Ito po yung bakterya na natatagpuan sa dumi ng tao o hayop. Nakatutok si Steve Dailisa. Kakambal na raw halos ng mga daliri ni Marnie ang kanyang cellphone. Kahit pa busy sa pag-vulcanize ng gulong, kapag tumunog ang kanyang cellphone, kating-kati na raw siyang agad sagutin ng mga mensahe. Di alintana kahit pa dumapo ang kamay sa gulong na kung saan-saan na nakaabot at kung ano-anong elemento na ang nagulungan. Wala, dapat na simple, bali ba? Kahit hindi naugasan. Araw-araw samot-saring palad naman ang dumadapos sa kamay ng manghuhulang si Mirna. Ang kapalaran daw kasi ng kanyang mga hinuhulaan nakasalalay sa pagsalat niya sa guhit ng palad. Pero syempre ibang inspirasyon daw ang dulot kung ang keypad ng kanyang cellphone ang dinudot-dot. Lalo na kapag ang mensahe galing sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagkakain ka, magugas ka muna ng kamay. Sa pag-aaral ng London School of Hygiene and Tropical Medicine ng University of London, lumalabas na isa sa 6 na cellphone na kanilang sinuri ay kontaminado ng E. coli, ang bakteryang nagmumula sa dumi ng tao o hayop. Ang dahilan, posibleng hindi raw nakakapaghugas ng kamay ang mga gumagamit ng cellphone matapos magbanyo. Hindi na ikinagulat ng Department of Health ang pag-aaral na ito. Ang kamay raw kasi kung saan-saan dumadapo kaya puno ng mikrobyo. Kaya importanteng linisin ang mga cellphone pero tiyaking sinusunod nyo ang manufacturer's instruction para hindi masira. Walang risk, liban na lamang kung isusubo mo yung cellphone, didilaan mo o madidilaan ng ibang tao, pwedeng kang magkaroon ng mga bakterya. Kapag pumasok sa sistema ng katawan ng bakterya gaya ng E. coli, maaari raw itong magdulot ng diarrhea, typhoid fever at hepatitis A. So regularly, yung iba na papansin namin, nililinis nila yung cellphone nila. So parang nililinis din nila ng alcohol. Payo ng DOH, kinakailangan paabuti ng hanggang 20 segundo yung paghuhugas ng kamay. Dapat yung kasuluk-sulukan kinukuskus para maalis yung dumi. Sa iba, automated na yung kanilang mga gripo kung saan bumubukas o sumasara. Pero pagkagaya niyan, maaari kang gumamit ng tissue para hindi na raw maisalin yung mikrobyo na posibleng naiwan dyan sa iyong mismo mga kamay. O di naman kaya, maaari kang gumamit nitong mga disinfectant o alcohol. Lagi daw tandaan na ang kalinisan at kaligtasan nakasalalay mismo sa ating mga kamay. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Lumalabas naman sa isang pag-aaral na ang kasalukuyang henerasyon ng mga batang Pinoy ang pinaka-well-connected sa buong Asia-Pacific region. Ito po ay dahil sa pagkakaroon nila ng access sa makabagong teknolohiya gaya ng cellphone at internet. Nakatutok si Connie Sison. Ang magkakapatid na sina Mickey, 9 na taong gulang, Gabby, 8 taon, at Neo, 5 taon, lahat may kanya-kanya ng cellphone. Ayon sa kanilang mami na si Grace, malaking tulong sa komunikasyon nilang mag-iina ang cellphone, lalo pat working mom siya. Marami kasi silang after-school activities, so kailangan kong contact sila kaagad, yung mga oras ng pagsundo, pagkatapos for emergency purposes. Wala rin siyang nakikitang masama sa pagpapagamit niya ng cellphone sa mga anak, pero may hangganan. Meron kaming certain rules like pag nasa car kami, hindi sila pwedeng maglaro kasi sabi nga nakakalabo daw na mata. And then pag may family gatherings, hindi rin sila pwedeng maglaro ng any gadget. Kailangan mag-mingle, 'di ba? Lalo na pag andiyan yung mga titos, titas, lolos, lolas. Kasi sayang yung time. Hindi rin sila palagi may cellphone. Yun, pag may importante lang, pag may lakad lang. Hanggang ngayon, unang beses naman bibigyan ni Mami Tet ng cellphone ang kanyang 12 anyos na dalagita. Itinabi na niya ito sa kanyang cabinet ngayon pa lamang bilang graduation gift sa anak. For 3 years, humihingi siya pero hindi pa namin siya binibigyan. We feel na it's about time na siguro kailangan na namin siyang bigyan kasi pag high school, alam mo naman ko na nandyan na rin yung peer pressure, nandyan na rin yung requirements of the teenage years na kakailanganin niya na rin talagang maging in touch with her friends.
Di nag-iisa ang mga anak ni Grace at Tess. Sa inilabas na New Generations 2012 survey na ipinagawa ng cable channel na Cartoon Network, lumalabas na 65% o halos 7 sa bawat 10 batang Pinoy edad 7 taon hanggang 14 ang may sarili na nilang cellphone. Mas mataas ito kumpara noong 2009 survey kung saan lumabas na 38% lang ng kabataan ang may cellphone. Katunayan, naungusan na raw ng batang Pinoy cellphone owners ang mga bata mula sa Australia at Taiwan. Sa kaparehong survey, lumalabas din na mahigit 5 sa bawat 10 batang Pinoy sa mga syudad ay nakatira sa mga tahanang may internet access. At mahigit 8 sa bawat 10 batang Pinoy ay nag-i-internet ng 1 beses kada linggo. Nangangahulugan daw ito na ang henerasyon ngayon ng batang Pinoy ang pinaka-well-connected sa buong Asia-Pasipiko. Pero sa isang pediatrician psychologist, bagamat parte na ng buhay ng mga kabataan ang pagkakaroon ng cellphone at iba pang mga makabagong gadget, kailangan pa rin tingnan ang epekto ng paggamit nito sa kalusugan at sa pangkabuang pakikisalamuha ng mga bata. Sa health, actually may controversies pa dito. Merong silang cases that they say may effect sa brain activity, such that they become very active, in some cases very depressed, and they cannot focus, may memory problems. No? The unfortunate thing is we even have families where they're only 1 floor away and they use cell phones, no? And nawawala yung interactive component in the relationship. Kaya muling paalala ng tulad niyang eksperto, Families, no, especially parents, schools and teachers should regulate the use of the children, guide them through. Connie Siso, Nakatutok, 24 Oras. Balikan na po natin ang balita tungkol sa todo suportang ibinibigay ng mga taga-Samal Bataan sa American Idol Top 3 finalist na si Jessica Sanchez. Mula sa Bataan, nakatutok pa rin live si Rafi Kima. Rafi! Vicky, patuloy pa nga nanonood yung mga kababayan ni Jessica dito sa Samal Bataan at syempre, isa sa mga pangunahing nanonood dito sa plaza ay mga kaanak ni Jessica Sanchez. Hindi mapawi ang ngiti sa labi ng mga kaanak ni Jessica Sanchez habang pinanonood sa giant screen ang kanilang apo na kumakanta sa entablado ng American Idol. Bagamat marami sa mga kinakanta ni Jessica, hindi na pamilyar kina Lolo Rodolfo at Lolo Bernabe. Nangingibabaw pa rin naman ang galing ng boses ng kanilang apo. Pakiramdam ko, baka manalo eh. Ano? Baka siyang manguna sa pakiramdam ko. Bakit to? Magaling eh. Pag napapanood niyo siya, ano nararamdaman niya? Siyempre, iba, masaya. Walang iniwan sa pag-iibig. Hindi na ipinagtataka ng mga kaanak ng American Idol Top 3 contestant na magaling itong bumirit. Ang kanyang pamilya daw kasi, pawang mga musikero. Tahi namin, musikero. May pinagmanano talaga si Jessica. Oo, kaya magaling eh. Ang iba pang kababayan ni Jessica hindi rin magkamayaw habang nanonood. Ang pabata, matanda, lalaki man o babae, enjoy sa panonood sa higating screen na sinetap ng isang satellite TV company. Karamihan natutuwa. Pero ang 19 na taong gulang na katukayo ni Jessica, inspirado sa performance ng kababayan. Sumasali din daw kasi siya sa mga amateur singing contests. Proud ka kasi kababayan mo, di ba? Tapos imagine, nakarating siya sa American Idol. Tapos ngayon, malapit na siya mag-top 2. Di ba? I really admire her. So, na-inspire ka ba na ipagpatuloy yung pagkanta? Yes, syempre. Ang lokal na pamahalaan naman ng Samal, ngayon pa lang naghahanda na manalo man o matalo si Jessica. Balak daw nilang imbitahan si Jessica na dumalaw dito sa Samal para personal siyang makita ng kanyang mga kababayan at tigahanga. Malapit ang bayan ng Samal na makita siya at marinig ng live dito mismo sa bayan ng Samal kung saan ang kanyang ninuno ay